Malayo sa ating sitwasyon ngayon dahil patuloy kung saan ang kasalanan ay makikita. Una, ate, basahin mo ang una. Sa lahat ng mapangwasak sa kapangyarihan nito sa mga digmaan. Kita natin kahit dito sa Senado ay digmaan. Sino ba ang taga-China at ang taga-Pilipinas? Parang hindi malulong ng lupang hinira, Sa ating estado pa lang, malaki na ang digmaan dahil kanya-kanyang political color, kanya-kanyang pagsalba ng sarili ang ginagawa. How much more? Paano yung pangmalaki Kaya nakakalungkot At ang pangalawa, sa iba't ibang anyo ng karanasan at pang-aabuso, nandiyan na yung cyber bullying, at nandiyan pa yung physical bullying. Kaya nakakalungkot ngayon sa mga paaralan. Hindi ko nga rin matato kung bakit ang baril nakakalusot sa mga paaralan para magtipid ng buhay. Nakakalungkot, maraming karahasan, mga abuso, online, maging yung pandemic daw ay kaya maraming nagkaroon ng bata dahil mismo yung magulang ang umaabuso sa kanyang anak. Kaya nakakalungkot isipin natin, napakaraming gano'n ng pang-aabuso. At ang nakakalungkot sa ngayon, sa kasalukuyan, maraming kapulisan na sila mismo ang gumagawa ng karanasan at pang-aabuso sa ating kapwa. Pansin niyo yun? Kung kayo ay magbubuklat ng balita, alas 3:30 pa lang may balita na. Hanggang yun, sa maghapon na, balita, gano'n. At yun, nakapakot. Ito pa ang pangatlo, ay talagang realidad dito, ang pag-abandona sa pinakamahina. Sa tingin nyo ba may flood control kung ang ating mga mahihina ay naalagaan ng ating mga buwis ng ating mga pera? Kita natin ay napakadaming walang bahay, pero bilyon-bilyon naman ang ninanakaw. Di ka isang pag-abandona yun sa mga mahihina? Isang pagpatay din yun sa karapatan ng mga... Wala naman nakatira. Pakita lang yun. Mga props lang yun. At ang pag-atake sa kalikasan, itong ating actually po, kahapon ako'y nakasalang sa isang Zoom meeting dahil sa Simlong merong isang port na private port po. Kaso binababaan ng yung coal po na may kasamang asfalto daw po yun. Ngayon inaano namin na magkaroon ng test po yun. Then October 2025, nagbaba na ho. At yung kabahayan ay nalipos ng abo. Dahil ano po pala yun abong, kumbaga yung coal na yun ay powder na. So siyempre pag humangin, saan yan pupunta? Umaga. Yun. At ang nakakalambot, inamin ng barangay na mali. Pero ang ginawa, nagsabi sila na hindi na uulitin. Inulit po itong January. Kaya kawawa ko sa may Kita Doli, doon ang yan ngayon. Kaya sabi namin ay malaking social responsibility ang manilang nilabang. Talagang ang umiira sa ating mga kapitalista. Inanap po ng barangay na may... Pero hanggang ngayon, hindi pa nababayaran yung oil spill sa Mindoro. Ay San Miguel Corporation ang ay gaano ba kalaki ang kumpanyang yan at sasabihin mong walang kwarta. Pero yung under the table na na. Alam mo? Nakakalungkot ko. Ay buti na lamang umiimik ang mga taga roon. Kasi nga pag walang aksyon ang mga taga-Simlong, sila naapektuhan. Kung hindi nagkakaisa sila sa pag-kontra, ay mananaig ang hindi tama. Opo, yun po ang aming hinihiling na dapat yung tumindig ng unang pagdala ng ay kailangan malaman namin na tumitindig pa rin sila hanggang sa huling
pagdidiscuss na po. Eh, napakalaking points na ang mga apektadong tao ay tumitindig sa laban na ito. So, yun. Kailangan tayo may pakialam sa tunay. Ano? Hindi tayo magbubulag-bulagan, magbibingi-bingian. No? At kailangan tayo may pakiramdam. Yun po. So, yun. Ating pakatandaan na ang lupa ay narito bago tayo at ito ay binigay sa atin. Hindi tayo nga huling ginawa ng Diyos at ito ay nagpapahintulot sa atin na tumugon sa paratang na ang pag-iisip ng Hudyo-Kristiyano batay sa salaysay ng Genesis na nagbibigay sa tao ng yun nga, dominion sa ibabaw ng lupa na nami-misinterpret ng karamihan na tao sa mundo. Porque sa binigyan ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ayan, ate, yung bungkalin at ingatan ang hardin ng mundo. Yan po, ng mas malalim. Ang pagbubungkal ay tumutukoy sa paglilinang, pag-aararo o pagtatrabaho. At ang pag-iingat ay nangungulugan ng pag-aalaga, pagprotekta at pag-iingat. So, napakalinaw ang sabi niya na po, ito yung isang relasyon ng kapwa responsibilidad sa pagitan ng tao at kalikasan. So, yun ang definition niya sa Genesis 15. Ang pagbubungkal ay tumutukoy sa paglilinang, pag-aararo, hindi pagmimina, ha? Walang pagmimina dyan. Pero ang ginagawa ng mga tao, imbis na magtanim, magmimina. Yan nga po. Dahil pinapayagan na dapat sana may tumutol na lang. Yan po. At yun, ang pag-iingat ay nangungulugan ng pag-aalaga, yung pagprotekta natin, at ang pag-iingat ating kalikasan. So yun, mayroon po ba kayong gustong linawin sa bagay na yan? Napakalinaw ha? Kagaya ng issue ngayon, pamahal ang bigas. I-imported naman tita kasi. Ay hindi, para lang mapahintulutan, makapag-import ng bigas. Hindi lang bigas. Parang yun ay na-create na shortage. Ay kung may tinutulungan ang mga magsasaka natin. Local Ay kung kumpara sa Vietnam at saka sa mga pinanggagalingan, ay mas malawak ang lupain natin sa nabubungkalin. Pero wala nang subsidy na nanggagaling sa gobyerno. Agaya ng reklamo ng mga isda, may closure ng season ng bawal ng isda. Ay yung pala naman ay para lang magkaroon ng pagkakataon makapag-import. Pumunta ka sa palengke ang frozen ay tulingan, galunggong, ay dito lang hinuli sa paligid natin. Sa ating paligid. Oo. Kaya nakakalungkot ang ating Yung nasa gobyerno ang gumagawa ng mga polisiya na nakaka-apekto sa ating kapwa. At ang nakakalungkot At ay para kumita eh. Ang napapansin ko din, dati maraming palayan. Ang palayan ngayon ginagawa ng mga building, mga subdivision. Saan pa tayo magtatanim? kahit sa paso, wala na eh. Wala na talagang mapapagtamnan. Kaya yung sinasabi ko, ginagawa ng negosyo. So yan, ano po? So malinaw yan ha, ang pagbubungkal at pag-iingat. Hindi pag-iina. Okay po? Yan. Ating pakatandaan na maaaring kunin ang bawat komunidad mula sa kaloob ng lupa ang anumang kailangan ito para sa ikabubuhay. Ngunit may tungkulin din itong protektahan ang lupa at iyakin ang pagiging magbunga nito para sa darating na henerasyon. Yun po, ang lupa ay sa Panginoon ayon sa Awit 24 verse 1. Hindi atin. Ang lupa ay sa Panginoon. Sa Kanya ang lupa at lahat ng nasa loob nito ayon sa Deuteronomy 10:14. So sana ang mga taong anong tawag po yung tita? Sana yung ganit. Kaya nga yung patas na yan, Ganit. titulo. Wala namang tituloy. Titulo mo yung kalahating lupa yun, o akin yun. At maraming mga kaso sa lupa dahil ay kumbaga kamag-anak, pamilya nag-aaway dahil sa dahil lupa. sa lupa. Pero ang sabi ng Diyos, akin ang lupa. Yun. Dahil tayo ay lilipas lang. Tinatagyan ng Diyos ang pag-aangkin sa ganap na pagmamayari. Ang lupain ay hindi pagbibili magpakailanman sapagkat ang lupain
ay akin, sapagat kayo ay mga dayuhan at makikipamayan sa akin. Tayo mga manlalak ba sa madaling Makalimutan tayo sa buong pinagalingan natin. ayon po yun sa Leviticus 25. Ano po, napakalinaw na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng lupain ay nakikipamayan sa akin. May dami niyo nangyayari sa mga bibiyang nag-down phone din na ngayon kasi napatunayan hindi pala sila nagbabayad ng Ay, buhay. Yung mga kamelyan yan at lahat dapat yung mga phone ay napalipulutan sila na walang nagtutuos. Kaya ngayon, sinisingin na yan sila ng Security Exchange Commission na sila ay nagkaroon ng violation. So, buti na lamang, kung minsan nga ay huli na. No? Malaki na nakurakot nila. Oh. Pero naniwala tayo lahat ng kapatid. Kasi ang napalagay sa pwesto ay kumonsulte sa kanilang ginagawa. Kaya nasa atin din ang pananagutan ang mapalagay ng mga tao ay karapatan. Kasi nga maganda yun, pinalabas nila ang English. Oo. Pag may inato ka, may kape ha, may kape. Pagkain na ito. Malakas na yan ang Ako boss pati na na. kuya. Pero ako nakakita kanina. So, ituloy natin ano. Yan, baka tandaan natin na responsibilidad ng tao para sa lupa ng Diyos. Ang taong pinagkalooban ng katalinuhan. Ano may willpower ha? Dapat igalang ang mga batas ng kalikasan at ang maselang ekwilibriya na umiiral sa pagitan ng mga nilalang ng mundo ito. Ano masasabi doon sa yung dapat igalang ang mga batas ng kalikasan at maselang yung equilibrio, pagkabalanse. Yung tama, hindi yung sobra. Dapat balansado yan. Ay naka-blindfold naman kasi na si Justice eh. Pag blindfold, hindi nakita ko ano ba sa akin. Kasi hindi naman niya talaga alam kung sino nasa kanan at kaliwa niya. So kailangan maging balanse talaga. Kasi ang may hawak, pagka... Nakalinga natin. Ay, di nga na rin. Yun. Saka ang bulag ay hindi pwede mag-akay sa kapwa. Yes. Ang napapalagay sa pwesto ay wala namang alam. Kagaya ang bawa ni Sara Duterte. Ay nilagay sa Department of Education. Ay hindi naman. Wala Padilla. namang alam sa field ng education. Ayun nasa sa environment din. Wala namang nasa tourism. Wala rin. Lahat ng nilagay sa pwesto ay hindi nakapag-aral o walang kaalaman kaugnay ng kanilang pinulungan. Hindi kayo na maigalang ang batas. Kaya yun, napakahalaga yung may kaalaman. Anong nagawala na? Siguro naman kita, Kaalaman. yung katalinuhan na yung dapat, alam mo po, kahit may pinag-aralan ko wala, pag ginagamit lang ang utak, eh sa tingin ko yung sapat na. Dahil tayo lahat naman, wala naman sa atin talagang bobo sa mundo. Tayo binigyan lahat ng katalinuhan ng Diyos na dapat gamitin natin. Kaya lang sa tuwing may alalan ay maraming nagbubulag-bulagan, nagpapagamit. Yan ang malungkot doon. Ibang talino ang ginagamit nila. So yun, ano? Ito rin ang sabi ng lumikha. Gumawa gamit tayo sa sarili. Siyempre tayo awag. Kasalanan. Ang kasalanan ang Ako. Ang gusto ko. Sarili lahat, ano? Sarili ang focus. Pakialam sa inyo. Basta ako. Hanggang ngayon, hindi pa nakakaso. Hindi pa nakukulong. Puro nga taga sa iyo, di ba? Ayan, ang sabi ng lumikha, siya ay nag-utos at sila ay nilikha. Napakalinaw din ano? At itinatag niya sila magpakailanman. Itinagda niya ang kanilang mga hangganan at nagtakda siya ng batas na hindi lilipas. Napakalinaw ay sa awit po yun, 148, 5b hanggang 6. Yan tama yan sa Ash Wednesday. Yes. Kamukha ng galing, kamukha babalik. Sana, inaano ko lang na ang gawain natin ito, minsan, mga tita, tita, sabi ko, well, iniisip ko na sana
bigyan tayo ng isang pagkakataon na sa Basilica mismo na maraming projects natin na gawin natin ang ating ginagawa na para mamulat at maintindihan nila po kung ano talaga. Dahil napakadami na sa kanilang personal lang na pangunawa, ganun na. Kung very Limited. ang tawag doon, yung doon lang sila hanggang sa, pero hindi nila iniisip ang malalim na kahulugan ng salita ng Diyos. Yun na lang dominyo. Maraming ano doon na mataas pa ang kilay. Yun po. Ito, ang mga batas na masusumpungan sa Biblia ay nakatuon sa relasyon ng tao at Diyos. Hindi lamang sa mga individual, kundi pati na rin sa iba pang mga nilalang. So, hindi lang sa tao, hindi tayo lahat na nilalang, maging lupa nga, haning tubig. Tayo ay nailusog doon. At naalala ko yung sa lakad dasal, mamaya ating mga huwag mong, Kuya Ezekiel, basahin mo, nababasa mo ka? Huwag mong makikita. Okay, sige, ako na lang. Huwag mong makikita ang mga asno ng iyong kapatid o ang mga baka ay nabuwal sa daan at ipagkait ang iyong tulong. Kung sakaling masumpungan mo ang pugad ng ibon sa alimang puno o sa lupa na may mga anak o itlog at ang ina ay nakaupo sa mga anak o sa mga itlog, huwag mong kukunin ang ina kasama ang mga anak. Dahil pag kinuha mo, Pinalalaroan ka. pero sa karamihan ngayon, ininegosyo na ang lahat ng mga ibon. Dahil sabi ng Diyos, ang ibon ay ginawa ko yan para katulong natin mag-asik ng mga halaman. Pag kinalang kanilang kinain ang mga buto ng mga halaman, sila kita niyo sa Basilica, tumutok na ay may halaman pa, di ka po? Paano Sa nagkakagalaw? amin, Dahil sa maraming mga halaman doon, mga kapunong kahoy, dala ng ibon. Yun po. Parang Kaya- ginawang bakod sa bahay ko. Yun ang ano yan. Ang ganda. Na dapat maunawaan ng mga tao. Palayanin nyo ang mga ibon na nakakulong at huwag kong pag malipitan. Mahal kaya. Ininegosyo kasi. Eh, Lalo yung birthdays. okay. Sa kaparehang mga linya ito, ang pahinga. Mahalaga po ito ha. Sa ikapitong araw ay nakalamig di lamang sa mga tao. Yes. Kundi pati na rin. Upang ang iyong mga baka at ang iyong mga asno ay makapagpahinga. Dahil sa kapanahunan noon, ang baka ang mga asno ay siyang katuwang ng mga tao. Napapagod din po sila. Napapagod din sila. Yun Ay, kung ay kahit di pa barkada ang kalabaw, gagarotihin pa. kawawa, di ka po. Kaya ay napapagod. Sasakyan ko. Ako'y nasakay ako sa kalabaw. Okay, napapagod din ang mga hayop. At yan, maliwanag na ang Biblia ay walang lugar para sa isang malupit na anthropocentrism. Ang ibig sabihin, walang pakialam sa ibang mga nilalang o walang pakiramdam kung pagano. Yan ang ibig sabihin na. Kasi ang tama yung is halit na magiging nagiging baliktad na. Nagiging na yung pag-isip. Minsan na ako tingnan niyo ang mga aso, ano? Mas mapagmahal pa sa tao. Pusa ko nga, kinakausap ko eh. Mas mabuti pang pusang kausap. Nakakaunawa. Malambing pa. Malambing pa. Baliktad. Ay. Nasaan na yung ating dominion over or power natin sa mga nilalang? Ano po? Nakatawag pa akong baliw. Pusa ang kausap ko. Ako, alaman. Bibigas pa din. Tinatanong ako kung sino kausap ko. Pusa. Ay, Halaman, kinakausap ko. At mas maganda pang kausapin ang halaman kaysa sa taong hindi mo naman. Oo, hindi makaunawa. Magbibigay, actually ang halaman, nagbibigay pa sa'yo ng Mm. oxygen. Kung i-stress, mamaya presko ka na. Magkalaman ka lang ng konti, okay na. Therapeutic. At tapos, Akin bigyan mga mo ng punong stress. kahoy. Dahil back sa iyo. Sabihin natin na wala tayong lugar talagang magmalupit. Yan, na walang pakialam sa ibang mga nilalang. Ano po, maliban na lang pag kinakagat ako ng langgam. Ay. Ayan. Kausap ko man lang dami. Pakalaman Ano, din ano ang kaya lang po, hindi ko ng tao. Gamitin ng may pananagutan ang mga ari-arian ng lupa. Ay, napapagkamalan akong baliw. Magpaangkin. Dapat may pananagutan tayo. Eh, lalipat ang buhok ko eh. Paano yan? Bakit gano'n
Yun, okay. Ayun, ano pa? Tinawag tayong kilalanin ang ibang mga nilalang na may buhay ay may sariling halaga.